Okay, so let us continue yung ating discussion para sa ating pipe advanced air pressure. So basahin ko lang. Water enters the condenser at 30 degrees Celsius and leaves at 60 degrees Celsius. What is the temperature difference in degree Fahrenheit? So, paano natin to solve? Ang gagawin lang, kunin lang natin difference. So, change in temperature is 60 minus 30. So, 60 minus 30, alam naman natin, lalabas dyan. It is 30 degrees, di ba? So, kung hindi ka sigurado, i-calculator natin. 60 minus 30. And so, since board exam yan, kung kabado nga tayo, gandang i-check nyo lagi sa calculator. Sige, so kung naghanap ng naghanap ng temperature difference, tapos i-convert natin temperature difference. So this is from Celsius gagawin Fahrenheit. Meron tayong conversion that will directly convert yung degree Celsius into degree Fahrenheit na difference. And that is yung that is yung 9/5 times change in temperature sa degree Celsius. So kung meron ka ng degree Celsius na 30, change in temperature yan sa degree Celsius. Multiply mo lang ng 9/5 yun. Makuha na natin yung value ng change in temperature na naka-degree Fahrenheit. Okay, so multiply lang natin yung 30 na 9/5. So simple press equals, and makuha na natin yung value ng delta T ng Fahrenheit as 54 degrees Fahrenheit. So from the choices, yung letter C. Sige, so let us have another problem para sa ating Power Industrial Plant Engineering na advanced air pressure. Let me read first the problem. A cylinder piston arrangement contains saturated water at 110 degrees Celsius. The vapor is compressed in a reversible adiabatic process until the pressure is 1.6 megapascal. To determine the work done by the system per kilogram of water, at 110 degrees Celsius, yung SF natin is 7.2387 kilojoule per kilogram Kelvin. So yung internal energy U1 is 2518.1 kilojoule per kilogram and pressure is 1.6 megapascal. S2 is 7.2374 kilojoule per kilogram Kelvin. Yung U2 natin is 2950.1 kilojoule per kilogram. T2 is 400 degrees Celsius. So, kung naghanap ng work done sa water, at yan ay cylinder piston arrangement, so that is closed system, yung gagamitin natin is yung first doon ng thermodynamics. So, hindi natin pwede i-apply yung ideal gas na work, diba, yung mga derived formula na MRT, EP, LN, B over B1, since ito ay isang water yung working substance. So, since dun sa problem, sinabi naman na yan ay reversible adiabatic, o yan ay isentropic. Pag meron tayong isentropic for a particular water substance, yung work natin can be solved using yung first na termo, wherein yung Q is equivalent to delta U plus work. So, delta U, yung ginamit natin since yan ay closed system. Diba? Kung open system yan, turbine, delta H yan. So, since ito ay isang adiabatic process, yung heat mo dito ay zero. And so, kung adiabatic yung process, yung heat natin ay zero. So, therefore, pwede na natin gawin dito zero agad. So, sa routine na work, yung delta U natin, since meron tayong enthalpies, or rather, internal energy, dun sa given, yung at saturated vapor daw, 110 degrees Celsius, yung internal energy mo doon ay 2,518.1 kilojoule per kilogram. While yung pressure niya, 0.6 megapascal, is 2950.1 kilojoule per kilogram, diba? So, ang gagawin lang natin dito is basically, isa-substitute natin pabalik dun sa equation. So, delta U is U2 minus U1
So kung kukunin mo yung work, i-transpose mo yung delta U, yung U2 minus U1, yung work natin magiging U1 minus U2. Kasi pag sinabing change, that is 2 minus 1. So nilipat sa kabila, transpose, kaya naging 1 minus 2. So yung 1 natin is itong 2518.1, as yung 2 is 2950.1. So direct sum. So both of those are kilojoule per kilogram. So i-expect natin kilojoule per kilogram yung unit na lalabas. So lagay lang natin 2518.1 minus this is 2950.1. So simple press equals, ako naman na natin agad yung sagot. That is negative 432 kilojoule per kilogram. So therefore, the choices, yung kukunin natin yung letter B. And sige, so let us have our next problem regarding sa ating advanced refresher ng Power Industrial Plant Engineering. So let me read first the problem. Bali, sabi dito, helium is compressed isothermally from 14.7 psi and 68 degrees Fahrenheit. The compression ratio is 4. Calculate the change in entropy of the gas given that R ng helium is 0.4961 pt per pound per time. So naghanap ng change in entropy. So since this is a isothermal process, then yung change of entropy natin can be solved using yung delta S equals yung Q divided by yung temperature. However, itong Q natin can be solved pag isothermal ideal gas as MRT, diba? Tas ln ng B2 over B1. So making this yung entropy, change of entropy natin, cancel out yung temperature. So ang delta S natin for constant temperature is MR na lang, diba? So MR ln B2 over B. Sir, bakit MR yung ginamit? Since meron tayong given na R na as constant to ngayon. So hindi na natin siya kukumputin, kaya yung MR na yung ginamit natin. So yung mass, problem that is hindi given. So gagamitin natin per unit mass since yung sa choices nakadivide ng pound mass. So yung mass mo ay 1. So gawin lang natin 1. So mawala na yun. Kaya R, L, and B over B. So tulad ng discussion natin previously, pag sinabing RK, compression ratio yan. That's always greater than 1. And sa compression ratio ng volume yun. Ang nasa taas, yung mas malaki, nasa baba, mas maliit. Pag compression, mas malaki yung initial, so yung nasa taas, isa sa final, so mas nasa baba yung maliit. So that's B1 over B. Sir, B2 over B1 yan. Gagawin. Ito i-reciprocal mo lang yung RK. Kalagay mo lang sa denominator. So yung R is given, yun yung 0.4961. RK is given, that is 4. Simply direct sum. So pipindutin lang natin yan sa calculator. That's 0.4961 ln1. Then press lang natin equals. Then as equals, makuha natin yung value ng delta S. That is negative 0.688 bt per pound degree lang tayo. And from the choices, yan yung letter A. Okay, so let us have another problem regarding sa ating refresher. Advanced refresher ng Power Industrial Plant Engineering. Basahin ko lang yung problem. Steam at a pressure of 9 bar, HF equals 743 kilojoule per kilogram, HFG equals 2031 kilojoule per kilogram, is generated in an exhaust gas boiler from feed water at 80 degrees Celsius, given ka ng enthalpy equals 334.9 kilojoule per kilogram. If the dryness fraction of the steam is 0.96, determine the heat transfer per kilogram of steam. So naghanap ng heat transfer para dun sa steam natin.
So, ano natin to sir isa-solve? Basically, ang gusto nyong mangyari ng problem is that yung steam ay ipoproduce natin sa boiler galing sa feedwater. And from energy balance, di ba? Ito yung boiler natin. Meron tayong fuel na gagamitin to combust para mapainitan yung steam, di ba? So yung heat ng fuel natin is basically yun yung matatransfer dun sa steam or dun sa water rather. Kung merong enthalpy yung water, pag ininitan niya ng fuel, paglabas niya magiging steam. Kung may enthalpy yung steam. And so yung heat na matatransfer dun sa ating water, yun yung magkakos para magbago yung enthalpy niya. So basically that is Q equals yung change of enthalpy, which is H2 minus H1. So yun yung enthalpy ng steam, ito yung H2, HS, minus yung H1, which is yan yung H ng feedwater natin. So from the problem, given na yung enthalpy ng feedwater, that is 334.9 kJ per kilogram. So yun yung H1. Ngayon, yung H2 hindi pa. But may binanggit na dryness fraction. Pag meron dryness fraction, wet steam yun. Ibig sabihin, kailangan mo ng F tsaka Fg. So from the problem, given naman yung property na yun, yung 8 enthalpy to natin is basically HF2 plus X HFG2. So yun yung HF ng 0.2, yung steam natin, tsaka HFG ng 0.2. Saan yung X? Yun yung dryness fraction, 0.96. So direct sub lang, 7.4 plus 0.96 times 2031. So ang gagawin lang dyan, basically, itutin lang natin. Bali meron tayo ditong 743 plus 0.96 times 2031. So press mo na equals FT para sa decimal. Makuha natin yung enthalpy natin, that is 2692.76. Na tayong value ng H2, di ba? Pwede natin makumpit yung heat. Pack lang natin yung 2692.76, 334.9. Ang unit niyan, kilojoule per kilogram pa rin. Pindutin lang natin. 269. So pwede naman ng i-minus to ng 334.9. Para mag-prenes yung equals as FD, kukuha na natin yung value ng heat natin. It's 2357.86 kilojoule per kilo. From the choices, yun yung letter A. Okay, so let us solve another problem regarding dun sa ating advanced refresher ng power industrial plant engineering. So sabi dito, if wet saturated steam at 8 bar, given tayo ng HFG, that is 2048 kilojoule per kilogram, requires 82 kilojoule of heat per kilogram of steam to completely dry it. What is the dryness fraction of steam? So naghanap ng dryness fraction of steam. Ngayon, to solve this, ang gagawin lang dito, since this is wet steam, i-apply lang natin yung principle ng wet steam. Sa wet steam, meron tayong pwedeng sabihin na enthalpy ng wet steam mixture is equivalent to, and so mix, that is equivalent to HF plus HFG, di ba? So yung problem, ang sabi niya dito, given siya ng HFG, and it only requires 82 kilojoule of heat per kilogram of steam to completely dry it. So yung H mix natin, para maging totally dry daw yung steam, i-equate natin to ng HG. So instead of H mix, gagawin natin HG to. So therefore, para maging dry ito, na daw yung magiging dryness fraction ng steam. So ngayon, paano natin ito solve? Bali, yung enthalpy ng dry steam, which is yung HG, is basically enthalpy ng wet steam
plus yung HFG natin. Ngayon, when we apply itong formula na to dun sa binanggit sa problem, ang makukuha natin is enthalpy ng dry steam, which is yung sa Hg, is equivalent to HFG. So basically, yung HFG natin, hindi natin yan ma-apply dun sa may part ng pag ginamitan natin ng 82. At gamit natin yan dun sa may isa pang equation na gagamitin. So yung 82, i-add mo yun dun sa enthalpy ng steam, di ba? Yung state ng steam para maging dry steam, Hg. So yung enthalpy natin for a particular substance is Hmix. So i-equate daw natin to. Okay. Hg na yan. And dito sa Hmix. So that pala di ka na binara yung kanina. So yung Hmix natin, yun yung HF plus X HFG. And so basically, ang gusto nating sabihin is that yung steam natin, di ba? Meron siyang particular na enthalpy. Kapag nag-add ka daw dun ng 82, magiging Hg na siya, di ba? And we know that Hg is HF plus HFG. So, i-equate mo lang yon dun sa binigay na Hmix natin sa formula, which is HF plus X HFG. So, yung HF plus HFG, yan yung ating equation na to, yung unang equation. Kasi ni-equate natin dun sa Hmix, which is yun yung HF plus X HFG, yan yung enthalpy ng steam bago siya maging dry. So para maging Hg siya, dinagdagan natin ng 80. So yan yung may plus 8 dito. And so ganun yung nangyari. So yung enthalpy ng steam ng wet mixture, dinagdagan ng 82, magiging Hg, which is yun yung HF plus HFG. So from the problem, meron tayong HFG, yung HF will cancel out. So masasolve na natin yung X natin. So this is X HFG. So pwedeng i-transpose mo dito. Actually pwedeng shift solve naman to. In any case, para ma-compute yung X ng iwalay, so the HFG is 2004. Okay, solve lang natin. And so magiging X times 2048 equals 2048. So kilojoule per kilogram, lahat ng units will cancel out. Walang unit dapat yung dryness fraction. Pag shift solve, makuha natin yung 0.96 na dryness fraction. From the choices, yan yung letter C.